guys, welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video guys, our topic is all about crypto again. Okay, so paano ba ako nag-umpisa sa crypto trading, okay? 5 years ago that I started trading in cryptocurrency, okay? So that is why I am just reminded lately to share once again kasi nga, nag-iingay nga yung mga cryptorians. Okay, nag-iingay yung mga cryptorian din pala ako, di ba? Naalala ko, so sabi ko, trending yung mga content nila, matataas yung mga videos. So mag-iingay din ako, why not, di ba? Kasi bakit? May key naman din ako mag-share, kasi bakit? 5 years ko na din inaaral yan eh, di ba? Like, di ba sabi ko sa inyo sa YouTube, 5 years ko nang inaral ang pag-YouTube. So, from time to time, yung mga natutunan ko dito, sinishare ko. Kasi alam ko na maraming matututo at mapapakinabangan nila yung mga sinishare ko. So, that is why I take also the courage to share about the information about cryptocurrency. It's halos sabay lang yun na nag-umpisa ako sa crypto tsaka sa YouTube. Okay? Kang kaya't, sabi ko nga, the portion of the earning that I earn from YouTube, doon ko siya nilalagay. Okay? Kasi wala naman akong luho sa buhay eh. Kita nyo, wala nga akong alahas kahit isa. May alahas pa ako fake. Ano lang fancy. Diba? Nakikita nyo kahit wala akong suot. Ito, murahin lang to. Ito, 200 pesos lang. Okay, bigyan ako ng ate ko. Ay, no, sabi ko, hindi ako magsusot niyan. Naalala ko, minsan umuwi ako sa Bicol. Pabalik na ako sa Maynila. Sabi ng ate ko, ito gold to. Suot mo na to, ganyan. It's something like this. Hindi, kinang. Pag ano ko, sabi ko, balik ko sa kanya, tago mo yan, ayoko yan. So, siguro, dahil na din sa trabaho ko. Kasi, nang nagtatrabaho ako sa construction kami, safety officer ako, I make it sure na walang metal sa katawan ko kasi as far as safety is concerned, dapat wala kang nakadikit sa katawan mo na mag-site ako, the job site, nagbibisita. So yun, pares din kami ni mister ko. Si mister ko din sa industrial siya. So hindi din siya nagsusuot ng kahit anong alahas. Wala kami. Even the wedding, we were not wearing that eh, di ba? Kasi kita nyo guys, sanayan lang talaga din. Okay? So, ayun na nga. Sabi ko nga, paano ako nag-umpisa sa crypto? Sabi ko, God's blessing din siguro kasi na-meet ko si one of my good friend, si Risa. Shoutout kay Sisi Risa. Noon kay Sisi Liza. Ayan, kaming tatlo niyan ang nagkikwentuhan lagi about cryptocurrency. The one who introduced to me the idea of crypto way back 2019. And accordingly, she started doing that way back 2017. She just taught me that. Nito ganyan lang, sabi niya. Kasi during that time, ako yung may ino-offer sa kanya na investment. So, sabi niya, gusto niyang i-try. The amount of the investment that I am offering her then is kinda 15K yata. Meron din akong account nun. So, pahirapan din yun. Sa networking kasi yon. Ayun, so, tumigil na din ako dun kasi napakahirap sa networking. Kailangan masipag ka din, mag-recruit, diba? So, sabi ko, hindi to para sa akin. So, I stop. Okay? Maswerte lang ako kasi yung upline ko doon, kung machika ako, mas machika pa siya. And ako, I'm not capable of convincing people that, hey, you invest here, you invest there. Diba? Hindi ako, I just keep on sharing a story. And I'm not insisting to you guys na, hey, put in. Kasi si Risa sabi niya, parang si Risa yung kino-convince ko that time that ganito, ganyan. Sabi ko, maganda din tong network marketing na to. Kasi naging magkaibigan kami because her son became the classmate of my daughter when they were in kindergarten. Nangyari, ako nakumbinsi niya. Sabi niya, girl, try mo to. Okay? Try mo to. Ganto-kwento kami. Si Risa naman, magaling siya mag-share ng story. So, from time to time kasi, we do gym. Nag-gym works kami. Yung gym katabi lang ng bahay nila. So, after that, mag-gym, magkape kami sa bahay nila. So, kwento-kwentuhan. So, we became good friends talaga, guys. And then, yun na nga. So, na-introduce na sa akin, create your own account, then ganyan-ganyan, sakto. She helped me. Sabi niya, you start in the amount of 200 pesos. Okay? So, aralin mo, 200 pesos. It's not bad, right? 200 pesos. You put 200 pesos here. Tingnan mo yung fluctuation ng pera. Okay? So, the beautiful story about cryptocurrency is at your hand lang yan. Babantayin mo from time to time, ganyan-ganyan. May mga kaibigan ako na nag-invest sila sa Philippine Stock Exchange. Pero alam ko may online na din, okay? So may ganun, pero I never engaged in that investment, okay? So doon ako sa crypto. Kasi sabi niya 200 pesos lang. Sa di naman mawala yung 200 pesos, diba?
aralin mo lang paano ba tumatakbo yung pera? So, over time, ganito, ganyan, okay? Nakita ko. Yes, nakukonvince ako. Nakikita ko yung taas baba ng rate. Okay, nakikita ko yung taas ng baba. So, until it happened na ganun na nga. So, natuwa ako. Nakwento ko na nga din kay Mr. ko. That time, si Mr. ko hesitant siya. It's very negative. Pero nagkaroon ng chance na naniwala din siya. Tapos, sinare niya din sa kaibigan niya na natuwa nga yung kaibigan niya eh. Kasi doon na nag-fall yung sinasabi ko na kumita nang hindi ka napapagod. Yung kaibigan niya that time, meron siyang 17K at hand. Okay? Ito na. So, itong kaibigan niya, sinubukan niya. Nilagay niya doon sa isang coin. That time, kasagsagan talaga ng pagtaas. Kumita siya ng 35,000. Okay? So, sabi niya, pre, totoo pa na talaga. Ba't hindi ka naniniwala kay misis mo? Ganito ganyan, no? So nasampulan sila that time. Kasi, yung fluctuation nga ng pera that time. Talaga. Pero may time talaga na babagsak yan. Okay? I'm not giving you the guarantee na talagang tuloy-tuloy yung taas yan. Ito, ng sad story lang. Ang ginawa ng kaibigan niya, kumita siya, pinuload nga na ulit yung money. Lahat. Hindi na siya nagtira. Hindi na siya nagtira. At natakot na siya magano. So, yun yung sad story. Doon kasi bakit? During that time, the Bitcoin price is only, let's say, 1.5M. Okay, ngayon, how much is the price of the Bitcoin? The presyo ng Bitcoin ngayon is 5.7M. Okay? So, kung tinira niya lang sana, kahit portion ng kinita niya, at least meron siyang amount doon, 'di ba? So, nakukuha nyo guys. Nakuha ko na yung idea eh. Nagigets ko na eh. Over time, imagine 5 years ko na din inaaral. Ay, 5 years ko nang mamunimunihan. Ano ba talaga to? So, yun. Nakita mo na din yung mga ano-ano ng fluctuation ng mga presyo niya. Diba? It's not a gamble. It's not a gamble actually. It's a kind of an item na nagtataas ang presyo over time. You have to do your own research. Okay? You have to do your own research. May mga kaibigan ako na naalala ko senda ng aking video. Kasi sabi ko, this is really legit kasi I've been doing this for 5 years, right? I don't have any intention to convince you. Kasi wala naman akong commission dyan eh, na kinumbinsi ko kayo. Kung pinanood nyo to ng buo, tapos lahat ng ads na pinanood nyo, kikita ko kahit siguro mga 20 cents. Okay? Yun yung tulong nyo. Pero kung inunawa nyo to at sinubukan nyo, ito yung tulong ko sa inyo, right? Okay? Okay sa alright? So, hindi ko to sinishare dahil gusto kong shinare ko to kasi sabi ko, may kay din ako mag-share pala nito kasi 5 years ko lang ginagawa to. At talagang legit to. The legitimacy of this happens because I am the one who's doing the trading. Walang ibang tao na may hawak ng account ko, kundi ako lang. Right? And I'm not recommending any application. It's up to you to choose. You do your own research about cryptocurrency. Okay? Kung gusto niyo magpatulong sa akin, wala akong may tulong sa inyo. Sinishare ko lang. Open mind ko. Binubuksan ko lang ang kaisipan nyo na merong ganito. Okay? Ito yung panlaban sa inflation. Okay? Kung dati ang kilo ng manok ay sabihin natin 80 pesos at meron ka sa bangkong 80 pesos, may pambili ka, right? Dumaan yung araw, yung kilo ng manok, magkano na yung kilo ng manok ngayon? Siguro 180, 190 na. Okay? Yung pera mo sa bangko, nagtaas ba? Diba? Hindi naman ganun nagtaas, diba? Kung nilagay mo dun 50 mil, tumubo lang yun ng, sabihin natin, 20 pesos kada, kita ba ng 50 pesos ang investment, ang saving sa bank ng, let's say 50,000 mo sa bank, magkita ba ng 50,000 din? Hindi, diba? So, hindi. So, saving in a bank is actually good. It's actually good. But it cannot combat inflation, pero that is for emergency purpose. You have to do that. Nalulungkot ako sa isang kaibigan ko kasi inopen kaya ko, sabi ko, nagsisave ka ba sa bank? Ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, mag-ano ka na ng ID mo kasi you can open in the bank kasi I also would love to introduce this one. And also sa mga, kasi napaka-importante ng valid ID, right? Diba guys? So, sabi niya, ayoko din mag-open sa bank. Kasi sabi niya, baka maubos ang yung pera ka, baka kumit ka, diba? Yun yung malungkot na katotohanan. Kasi marami sa ating mga kababayan ang hindi pa rin bukas ang isip sa salitang savings, investment, okay? Nandun pa rin tayo sa work talaga. Nakakapagod guys. Siyempre, we're aging.
hindi natin kakayanin ng trabaho, 'di ba? Kailangan natin kumita din nang hindi tayo napapagod. So that is why I keep on sharing. I love to share this sa mga kaibigan natin na nanood nito. Nakuha niyo sana yung punto ko, okay? So talaga, individually sinend ko sa mga good friends ko to. Paki-watch mo to. Sabi ko. Kasi sa naalala ko lang, lately ko lang naalala i-share. Okay, so Ben, thanks for watching. I hope nakuha niyo yung point ko. Kasi maganda naman na hindi tayo naghihirap. I engage in YouTube platform because I was convinced by traders talaga yung nakano sa akin dito. Kaya ako nandito sa platform. Secondary na lang na naalala ko na marunong din ako magluto-luto. So yun yung dahilan eh. So at trader, okay, I'm a trader. So that's why I'm here in the platform. I'm an entrepreneur. So I love to share what I want to share. It can help you guys, okay? Especially when it comes to financial. Okay, sa kagaya din, di ba, sinuturo ko din sa inyo sa YouTube, ganun din yun eh. Tinuturo ko din ng isang pagkakitaan para kahit pa paano hindi tayo masyadong pagod. Okay? Bye and thanks for watching. Love you all.